Sa sumunod na sandali, muling iminulat ni Goku ang kanyang mga mata at ang mga luhang nangingitim ay umaagos sa kanyang mukha. Ang pinuno ng kadiliman ay nag-aalab sa galit, handang wakasan ito ng tuluyan. Ngunit biglang, ang natutulog na mga espiritu ng pag-iisip ay nagising. At ang pinuno ay natumba pa atras sa takot, hindi makayanan ang nasa harap niya. Nagsimulang magliyab muli si Goku. Ang kanyang kupas na buhok ay nagsimulang magningning ng nagliliwanag na liwanag at ang kanyang mga mata ay nagliyab ng may matinding kinang na ang kadiliman mismo ay tila walang kapangyarihan sa harap niya. Isa sa mga kaibigan ang bumulong ng may pagkamangha. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Si Goku, ang kanyang kapangyarihan, kakaiba. Si Vados, na bumalik kasama ang kanyang misteryosong tagapagligtas, ay bumulong sa pagkamangha. Ang kanyang liwanag na siyang nangingibabaw sa lahat. Hindi ko inakalang may makakapagbigay ng ganitong kapangyarihan. Ang kalikasan mismo ay nagsimulang ibalik ang balanse nito. Maging ang araw ay nanumbalik ang ningning at muling sumikat sa mundo. At pagkatapos ay bigla na lamang nagpakawala si Goku ng isang dumadagundong na ungol. Puno ng determinasyon at utos. Ang dagundong ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, hangin, lupa, at langit. Ang planeta ay nagsimulang gumaling, lahat ng nilamon ng kadiliman ay naliligo na ngayon sa nakasisilaw na liwanag. At naroon si Goku, ang kanyang katawan ay kumikinang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa walang katapusang kumpiyansa. Sa isang kalmado ngunit makapangyarihang tono, ipinahayag niya, "Wala ng kadiliman. Tapos na ang laro mo." Ang nilalang, nakamukha ni Vegeta. Nakatayo at nanunood, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa misteryo. Naiisip sa sarili. Kakaiba ang pagmamahal na ito sa paghihintay. Pero kay Goku, nakakaaliw ito. Nasisiyahan ako sa mga sorpresa. Sa muling isinilang na daigdig, nagsimulang maglakad si Goku ng may matatag na mga hakbang. Bawat galaw ay nagniningning ng kamahalan at lakas. Ang nilalang sa harap niya ay mukhang natigilan, nanlalaki ang mga mata habang bumubulong sa loob. Paano? Paano siya nakabalik ng may ganitong presensya, gayong kapangyarihan? Biglang sumugod ang nilalang kay Goku ng may bilis na mas mabilis pa sa tunog. Ngunit sa isang iglap, nawala si Goku sa paningin ng lahat. Maging ang mga anghel ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Pagkatapos ay napuno ng mga buntong hininga ang hangin nang makita ng lahat si Goku na nakatayo sa ibabaw ng kanyang kaaway, na parang napagtagumpayan niya ang oras mismo. Isa sa mga anghel ay bumulong sa kawalan ng paniniwala. Ang bilis niya. Imposible. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Sumabog ang galit ng nilalang. Nag-alab ang kanyang mukha sa galit at kawalan ng paniniwala. Sinubukan niyang hawakan si Goku, ngunit sinabi ni Goku na may kumpiyansang ngiti at mga matang nagliliyab sa determinasyon. Saan man maghanap ng kontrol ang kadiliman, palaging may liwanag na hindi magagapi. Hindi mo na ako paglalaroan muli. Sa isang iglap, mas mabilis pa sa liwanag, itinaas niya ang kanyang binti at pinakawalan ang isang mapaminsalang sipa sa leeg ng nilalang. Ang tunog ng pagbangga ay dumagundong sa kalangitan. Ang lupa ay yumanig sa ilalim nito. Ang nilalang ay nanginig at bumagsak, lubos na nadurog sa ilalim ng matinding presensya ni Goku at pagsuway sa lahat ng natural na batas. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot. Itinaas ni Goku ang kanyang ulo at sinabing, "Seryoso. Ngayon ay oras ko na upang ipakita sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong may kapangyarihan at isang taong nagiging liwanag." Sa isang malabong hindi maintindihan, sumugod si Goku. Hinawakan ng mukha ng pinuno gamit ang isang bakal na pagkakahawak at inihagis ito sa kabila ng kapatagan. Nag-iwan ng napakalaking pagkawasak sa kanyang likuran. Maging ang mga anghel ay natigilan. Isa sa kanila ay bumulong sa kawalan ng paniniwala. Ang bilis niya. Imposible. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Nanood ang mga kaibigan ni Goku na ang mga puso ay nakulong sa pagitan ng takot at pagkamangha. Sinubukan ng pinuno na gumanti ng isa pang suntok. Ngunit si Goku ay nakatayong hindi natitinag, kalmado at nagniningning. Nang hina ang kanyang kalaban, nawalan ng balanse.
At muling dumating ang bakal na kamao, nabasag ang braso ng nilalang na may isang lagutok na umalingaw-ngaw na parang kulog. Napaluhod ang halimaw, sumisigaw sa matinding paghihirap. Habang nabalot ng katahimikan ang buong mundo. Nagsalita si Goku nang may mapangutsang kalmado. Alam mong nagsisimula ng kumiliti ang iyong mga suntok, ngunit huwag mag-alala. Tapos na ang maikling larong ito. Itinaas niya ang kanyang tuhod pataas sa isang napakalakas na atake na nabasag ang panga ng pinuno. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap siyang binuhat na parang isang piraso ng kalat at inihagis sa lupa. Nakahiga ang pinuno, walang buhay. Ang kumikinang na mga ron sa kanyang balat ay unti-unting nawawala. Tumatalas ang tono ni Goku. Hindi ko kailanman hinangad na mangyari ito sa iyo, Champa. Nakita ko sa iyo ang isang pagkakataon para sa pagtubos, para sa kapakanan ni Vados. Pero ngayon, gagawin ko ang dapat gawin. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Inaabot ang kanyang kamay sa ulo ng pinuno, handang tapusin ang laro mismo. Ngunit biglang, mahinang nagsalita ang bumagsak na pinuno, mapanghamon pa rin. Kung hindi pa ito ang katapusan para sa iyo, Goku. Hayaan mo na itong maging katapusan para sa iba. Sa isang iglap, isang sinag ng enerhiya ang sumabog mula sa mga guho. Direktang tinamaan si Vados. Nahulog siya sa lupa, walang magawa at hindi gumagalaw. Sumigaw ang bawat puso sa gulat. Nanginig ang bawat mukha ng galit. Nagliyab ang mga mata ni Goku habang itinataas niya ang kanyang enerhiya sa ganap nitong limitasyon. Nagpakawala ng isang napakalaking pag-atake na lumamon sa kontrabida ng may hindi maisip na lakas na umukit ng isang bunganga sa kailaliman ng lupa. Natahimik ang lahat, pinapanood ang pagtatapos ng labanan. Itinaas ni Goku ang kanyang ulo at umungol patungo sa mga anghel. Sumpain kayo, mga anghel. Nang pinili ninyong tumulong sa pagkawasak gamit ang sarili ninyong mga kamay, ang parusa ninyo ay naselyuhan na. Pagkatapos ng inyong ama, wala na sa inyo ang makakalaban ko ngayon. Ngunit pagkatapos ay kumidlat. Isang biglaang pag-atake, mas mabilis kaysa sa inaakala. Direktang tinamaan si Goku na siyang nagpatalsik sa kanya pabalik ng may marahas na puwersa. Lahat ay natigilan sa hindi makapaniwala, lalo na ang kanyang mga kaibigan sa lupa. Nang muling lumitaw ang misteryosong estranghero upang handang baguhin ang takbo ng buong labanan. Nakatayo si Goku na natigilan sa harap ng misteryosong estranghero. Itinaas niya ang kanyang boses, sinusubukang intindihin ang nangyari. Ano ang ibig sabihin nito? Pangangatwiranan ng iyong mga aksyon. Dahan-dahang ngumiti ang estranghero at sinabing, sabi mo, walang sino man ang nasa antas ng iyong kapangyarihan at dumating na ang sagot. Naniniwala akong dumating na ang panahon. Nanatiling naguguluhan si Goku, hindi maintindihan ang lakas ng estranghero o ang saklaw ng kanyang plano. Sa palasyo, binasag ng priest ang tasa sa kanyang kamay dahil sa matinding galit. Nag-alab ang kanyang mga mata at malungkot ang kanyang mukha. Natalo ang nilikha ng aking mga anak. Hanggang kailan ako patuloy na paglalaroan ni Goku? Pagod na akong manood. Kailangan kong makialam. Sira na ang plano ko sa aking imbensyon, at aalisin kita ngayon, Goku, gamit ang sarili kong mga kamay. Tumayo ang priest, isang malakas na aura ang nakapalibot sa kanya. At humakbang siya patungo sa pintuan ng palasyo, determinadong makialam ng personal. Biglang, isang tinig ang tumawag sa kanya. Hoy priest! Mabilis na lumingon ang priest at nakitang nakatayo si Haring Zeno kasama ang kanyang mga gwardya. Sabi ni Zeno, inistorbo mo ako habang kinakausap mo ang iyong sarili. Sino itong Goku na gusto mong alisin? Mahinang ngumiti ang pari, alam niyang hindi naaalala ni Zeno si Goku, ngunit nagpasya siyang huwag itong pansinin. Ha? Isang ordinaryong tao lamang. Walang dapat ikabahala. May naramdamang kakaiba si Zeno at nagtanong sa mahinang boses. Sige, makinig ka sa akin ng mabuti. Nanaginip ako habang natutulog. Isang babae ang nagsabing siya ang aking ina, sinasabing, dumating siya para sa akin. Mayroon ka bang interpretasyon, priest? Ikaw ang kadalasang nagbibigay kahulugan sa aking mga panaginip. Nataranta ang priest. Nagbago ang kanyang mga ekspresyon at mabilis na naghanap ng sagot ang kanyang isip nang hindi nagpapakita ng kahinaan sa harap ni Zeno. Sa daigdig,
Si Vados ay nasaktan dahil sa pag-atake na may halong sumpa ng pinuno. Ang isa pang estranghero ay nakatayo sa tabi niya, niyakap siya habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Aniya sa basag na boses. Hindi ko akalain na aabot sa ganito kalayo ang ama ko para sirain ang buong kaayusan. Gusto ko lang protektahan ng Universe 7 para protektahan si Goku. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo at para kay Goku. Dala niya ang kwintas ng ating ina. Pakiusap, protektahan siya. Huwag mong hayaang hawakan ito ng kahit sino. Ang kwintas na ito ay hindi lamang isang piraso ng metal. Ito ang ating kaluluwa, ang ating nakaraan, ang ating mga sakripisyo, ang lahat ng ating pagkatao. Tiyak na nakilala ni Goku ang ating ina sa kaharian ng kawalan. Nalaman niya ang ating nakaraan at ang lahat tungkol sa atin. Mahalaga ang kanyang pag-iral sa kaayusan. Ipagtanggol mo siya kahit na ang aking ama ay laban sa iyo. Pakiusap, alang-alang sa akin. Maraming luha ang bumuhos mula sa estrangherong ito. Ngunit hindi lamang ito mga luha ng kalungkutan, ito ay mga luha ng determinasyon. Sa sandaling iyon, ilang metro ang layo. Hinarap ni Goku ang unang misteryosong lalaki ng may matatag na mga mata, tinatanong ito kung bakit siya nakialam. Biglang, isang grupo ng mga anghel ang humakbang paharap sa likuran ng estranghero. Naniniwalang ang kanyang kamakailang hakbang ay nasa kanilang panig na siya ay nakipag-isa sa kanila laban kay Goku. Pero parang may hindi tama. Isa sa kanila ang nagtaas ng boses at nagsabing, "Hindi ko inaasahan ito. Parang isang sorpresa ang nagdala sa atin dito." Sino siya? Bago pa siya natapos, isang napakalaking pagsabog ang hindi inaasahang nangyari at ang anghel ay agad na nalipol. Wala nang natira kundi abo. Ang misteryosong lalaki ang dahilan. Nabigla si Goku. Tumahimik siya sandali, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Habang ang mga kaibigan sa lupa sa kanilang planeta, na muling ginawa ng buhay ni Goku, ay hindi maintindihan ang nangyari. O bigyang kahulugan ang mga kilos ng kakaibang lalaki na nagpatunay na wala talaga siyang panig ni Goku man o sa kanyang mga kaaway. Sinigawan siya ni Goku. Anong ginawa mo? Hindi tamang desisyon ang pagpatay sa kanya. Ang intensyon ko ay parusa. Pagkatapos ay nagsalita ang estranghero sa mahinahong boses, puno ng kapangyarihan at determinasyon. Dumating na ang oras. Dapat mong maunawaan na tiniis ko ang mga taon ng paghihirap para sa iyo. Hinintay ko ang sandaling ito. Dahil sa pagtitiyaga at pagnanasa, narating ko ang punto kung saan nagawa kong pagsamahin ang tatlong kapangyarihan sa aking katawan. Isang kakaibang apoy ang nagliyab sa paligid niya. Isang liwanag na hindi katulad ng anumang nakita ni Goku noon. Pagkatapos ay matalas niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala tungkol sa ginawa ko kanina. Nakakita ako ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ngayon, makinig kang mabuti sa akin. Panahon na para isulat ang kasaysayang hinintay ko ng maraming taon. Gusto kitang talunin ngayon, Kakarot." Nagulat si Goku nang tawagin niya ito sa pangalang iyon. Ngunit halos hindi pa niya nabubuka ang kanyang bibig nang may isa pang boses na pumutol. Isang boses na hindi inaasahan. Galing ito sa likod ng karamihan. "Bakit ka nagmamadali? Parang may gustong sumama sa akin sa aking mga layunin." Napalingon ang lahat. Humakbang pasulong ang maharlikang nilalang na nilikha ng priest ng may maharlikang mga hakbang. Sa kanyang bisig ay may isang maliit na bata. Anak na babae ni Vegeta, karga-karga habang umiiyak sa takot. Natigilan ng mga tao. Walang nakakaintindi kung paano nagawang agawin ng nilalang na ito mula sa gitna ng pagtitipon ng kaibigan ng bata ng napakabilis. Sumulong si Goku, ang kanyang boses ay may halo ng galit at utos. "Ibalik mo siya. Ibaba mo na ang bata ngayon." Malamig nang umiti ang nilalang. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan maliban kung haharangan mo ang aking daan patungo sa aking layunin. Hinihiling ko ang isang agarang konseho ng tunggalian kasama ka, Goku." Bulong ng misteryosong estranghero sa kanyang sarili. "Naalala ko. Inilabas ng priest ang kanyang nilikha para sa akin, ngunit pinrogram niya ito para sa ibang layunin, marahil ay maging isang kasangkapan sa pagbabago ng patakaran." Tumayo siya sa tabi ng maharlikang nilalang at kinarga si Bula ng ilang minuto. Pagkatapos ay isang kakaibang katahimikan ang bumalot.
Tumigil sa pag-iyak si Bula na parang may kung anong bagay sa presensya ng estranghero na ito ang nagbigay sa kanya ng biglaang katiyakan. Nag-aalab pa rin ang pagkabigla at bago pa man tuluyang matahimik ang sandali, isang marahas na pagsabog ang dumagundong. Isang makinang na liwanag ang humati sa kalangitan. Isang eksenang hindi ka panipaniwala. Ito ang pangalawang misteryosong pigira, ang isa na namatay si Vados sa kanyang mga bisig. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan sa pagkamatay ni Vados at tila sa wakas ay nakapagdesisyon na siya sa target na ngayon ay malinaw na nasa harap niya. Literal niyang sinabi, "Namuhay ako ng mapayapa sa buong buhay ko, na natiling tahimik sa harap ng kasinungalingan. Panahon na para burahin ang buong sistemang ito."